Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Gusto rin itong mapurso, no, sa tulong at awa ng Diyos. Nami-miss na raw ng mga kababayan natin yung personal silang nagtatanong. Yan. Totoo po yun. For people who cannot personally go to Estrata, no? Considering the distances that we have to travel. Halimbawa, manggagaling sila sa Las Piñas, ano? O kaya magagaling sila as far south as Bicol, the Bicol region. Hindi sila makakapagtanong ng personal. Alam mo ba, Brother Joseph, na Ano po? napakahalaga pala sa tao yung nakakapagtanong siyang personal eh. Bakit po, Brother Eli? Kasi meron akong kausap kanina kasi, Uh-huh. kung hindi rin siya nakapagtanong na personal, baka hindi siya naanib dahil iba yung pakiramdam niya doon sa personal siyang nakaka-follow up siya kasi eh. Talagang nasa-satisfy niya po yung gusto niya na mahanap at mapakinggan eh. Actually, a doctor approached me, and a doctor practicing general medicine, sabi niya, brother, ang problema ko ikaw yung profession ko kasi sometimes I have to perform abortion, legal abortion, sabi niya. I have heard in your program that is a heinous crime, sabi niya. Sabi ko sa kanya, conforme ka ako yun sa circumstances that surrounds the abortion. Halimbawa, ang sinabi niya sa aking dahilan, if you have to save one, the life of the mother or the child, sabi niya. And it depends upon the decision of the husband, sabi niya, and the relatives. Para bang nakukonsensya daw siya, sabi niya. Yun na isang main concern niya doon sa kanyang profession. Saka, sabi pa niya, meron din daw mga nagpapaligate, nagpapavasectomy. Is that not against God's will, sabi niya. After, siguro it only took me 10 or 15 minutes. Sabi niya, Brother Eli, I hope to be with you in the years to come throughout the rest of my life, sabi niya gano'n. Sana ka kung loobin ng Diyos, ano? Kasi pwede siya katulong pa rin sa mga kababayan natin, ano, kapatid na Diyos. Opo. Ayun. Yun talagang kaibahan nun. Kaya pala, Brad Danny, na yung mga ngaral na sa Diyos talagang inihanda ng Diyos yan para sumagot talaga eh. May mga ngaral ayaw magpatanong eh. Oo naman. Pag tinanong mo at hindi niya kayang sagutin ay nagagalit. Babalian ka ng liig. At saka hindi. Pagka ang mga ngaral, hindi nagpapatanong, kapatid na Diyos, hindi sa Diyos yun. Huwag kayong maniwala mga kababayan, ang mga ngaral na hindi nagpapatanong, sa Diyos. Utos kasi ng Diyos yung tanungin mo mga ngaral eh. Nakasulat yan sa Hagay 2:11, kapatid na Willie. Ako, Hagay 2:11. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Ayon. Alam mo, pagka tungkol sa kautusan, tungkol sa paglilingkod sa Diyos, tungkol sa kalooban ng Diyos, utos ng Diyos sa mga taong magtanong sa mga mangangaral, kapatid na Joseph. Ayun. Kaya ang mangangaral na ayaw pa matatanong, hindi sa Diyos yan, batukan mo pa'y tarantado na yan. Mangangaral, ayaw patanong. Sagot daw po, Brother Eli, hindi mo ako alipin. Gago ka mo.
Bakit? Ang sabi ni Pablo, kami inyong alipin. Eh, hindi siya kasama kapareho ni Pablo. 4:5 ng ikalawang Korinto, basa. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Alipin pala yung mga ngaral eh. Kaya nga ikaw laging nakahandang maglingkod, kapatid na Josel. Yan ang mga ngaral na sinasabi ng Biblia. Kung sakasakali mawala na ako, yan din ang lakad na dapat ninyong lakaran, kapatid na Josel. Always be ready to answer queries and questions from people who are still lost in oblivion. Maraming mga tao ngayon nasa relihiyon which are lost. They are being pastored, they are being used, they are being, let's say, ano nga yung tinaantawag dun sa sinasamantala, kapatid na Joseph? Exploited. Yeah. Oh, they are being exploited by their religious organization. Exploited in the sense that they are used as capital. They are used as milking cows, and they are used as a power against political persons, kapatid na Joseph. But they are lost in oblivion. They are lost. I say they are lost because sabi nga nung isang nagsalita diyan kanina, malabo raw ang kanyang kinabukasan sa iglesia ni Manalo. Madilim talaga. Hindi maliwanag ang kanyang patutunguhan sa kanyang aral na napapakinggan. Kaya kung loloobin ng Panginoon na sakasakali mawala na ako, yun ang inyong pagsikapang magawa na makasagot sa mga tanong sa bawat isang humihingi ng katwiran. It is a moral and divine obligation of a preacher to answer each and every question from an honest person asking or looking for righteousness. Pakinggan nyo sa unang Pedro 3:15, mga kababayan. Na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayun, sabi ng Diyos yan sa sinulat ni Pedro, lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit sa kaamuan at takot, ikaw na sasagot, maamo at may takot ka, kapatid na Josel. Opo. Hindi sinabi diyan, takutin mo yung magtatanong sa'yo. Bakit po yung iba, Brother Eli, pagka tinatanong pagka hindi makasagot namamaril? Ba't yung iba po namamaril? Ministro ng iglesia ni Manalo yun. Meron po bang ganun, Brother Eli? Oo, nakalagay sa dyaryo yun. Asan ba yung dyaryo na yun? Pakita nga sa TV. Ayun. Ministro na baril. Napikon yata yan Opo. Kaya masama yung mga ngaral na ayaw na natatanong. Yun ang unang-unang palatandaan na hindi siya sa Diyos Kasi may palatandaan, Brother Joseph, yung ministrong sa Diyos Opo. Ano po yun? Mga palatandaan? Lagi makakasagot. 21:13 ng Lucas. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan. Tama, may pangako naman ng Panginoon lagi kang makakasagot Huwag mo, kahit hindi mo nga isipin, makakasagot. Ibig sabihin nun po, Brother Eli, pala ang mga ngaral sa Diyos, handa rin magpatanong. Ay, oo paano ka naman sasagot kung walang magtatanong? Oo, kayo lang naman ang gumagawa niya. Wala namang programang merong ganyan tanong. Kaya nga, para maniwala ako si Cardinal Sinemangaral ng Diyos, magpatanong siya. At pagka siya nagpatanong, unang-una akong magtatanong. Ba't hindi subukan ni Mike Bilarding magpatanong ng live? Tatanong ako. Kasi there is no way wherein to test the spirit that is in them.
until the time that you are able to ask questions from them. Tanungin mo si Attorney Rosal. It is a vital part in the investigation of a case to put the case in the proper put light on a case in a proper forum. The question and answer portion of the hearing is very vital. In fact, the decisions that is being handled down by the judge or the hearing officer comes from the solicited facts and figures during the direct and cross-examination of the witness. Redirect and recross. The direct and recross. Because the judge will observe the demeanor of the witness. Yes. Yung mga gestures niya. Gestures niya, yung the way he understands, the sound of the voice, and the facial expression and the mannerism, and the countenance of the witness attorney. Which reveal what if he is telling the truth or not. That's why a judge must also be a psychologist, Brother Joseph. Opo. At saka ang findings ng trial court, when these proceedings you are narrating now, Brother Eli, is almost final. Yes. And unquestionably believed by this, the higher courts like the Supreme Court. Yung findings of facts ng trial court. Yes. As a general rule. In fact, I think more than 70% of the decision handled down by lower courts are affirmed by the higher courts, attorney. On the basis of credibility of the witness in a question and answer form and cross-examination. Yes. And I believe also that in our quest for justice, equity, fairness, especially in our quest for freedom, and in our quest for the salvation of our souls, questions may arise even in ourselves when we are thinking deeply about our salvation. Questions, even ourselves ask questions. And these questions, you can find relief in these questions if there is an available minister or a preacher or a religious leader who is always there to answer questions. In fact, it is a part of the plan of salvation. Sinasabi yan sa 10:10 ng Romans na it is the tongue. Sinasabi yan sa Romans 10:10. Pakibasa mo, Sister Luz. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sa pamamagitan ng bibig. How is that in English, Sister Luz? Ito po, ang sabi po dito, Romans 10:10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Very vital yang pinasabi ng bibig Opo. sa salvation. Kaya, alam mo, ang isa sa mga ipinapahayag ng bibig, pagka nagtatanong, alam mo ba, kapatid na Luz, Opo. kung saan aklat ng Biblia pinakamaraming tanong? Saan po ba? Hindi mo ba alam? Sa Job po. Nasa Job yun. Opo. Ang aklat ng Biblia ang isa sa aklat na pinakamarami naman ng tanong. Alam mo naman ang aklat ng Biblia na pinakamarami naman ng sagot. Saan naman po? Wag muna. Alam mo, kasi ganun yan eh. Pinag-aaralan ko kasi ang Biblia, kapatid na Josel, ano? Opo. If we have to learn from the Bible, hindi mo kasi masasabi na learning from the Bible is you cannot underestimate people who have learned wisdom from the Bible. Sabi ko nga sa mga kapatid nating abogado, no? Opo. Huwag silang magmamalaki dahil abogado sila. Titiwalag ko sila. Alam mo kung bakit? Bakit po? Miski yung mga doktor, sabi ko, huwag kayo magmamalaki dahil kayo doktor. Di ako natatakot titiwalag kayo, no? Kasi,
there are contradicting things sometimes in the knowledge of man and in the Bible. I will not say that there are contradictions in science and in the Bible, because the science as we have known 50 years ago is not the same as science that we know now. Kapatid na Luz. Science exactly is not an exact science. I have the reason to believe that what we know now may change in the future. But the Bible is a permanent book. The wisdom in the Bible is an eternal wisdom. A wisdom that cannot be questioned by any other wisdom. Kaya naniniwala ako, kapatid na Attorney Rosal, na merong minsan inconsistencies about the knowledge of man and the knowledge of God. Because God have told us in the book of Isaiah chapter 55 that as the heaven is very high or is higher than the earth, so is my thinking higher than your thinking. Sinabi ng Diyos yun, kapatid na Joseph. Kaya hindi po pwede sabihin mo dahil paniwala ng science ay ganito, yun na rin ang paniwala ng Biblia, no? And sometimes merong contradiction lumalabas, pero it doesn't necessarily mean that science is correct. Science we have known some 30 years ago is very different from science we know now. Kapatid na Joseph. Ako lang, I'm a witness to this fact that what I have learned in my elementary science and in my high school science, that was 34 or 38 years ago, iba na ngayon kaysa sa science na nalaan ko ngayon. Ano? Ngayon kasi meron ng probiotics nung araw, they treat diseases by antibiotics. And the trouble and the question and the problem is, by introducing too much antibiotics, you are equally killing beneficial bacteria within the systems of the body. No? Nandun ang gagaling ngayon yung mga complications na naidudulot ng antibiotics. But if you are going to use probiotics, you are sustaining the immune system of the body, and at the same time, you are sustaining the beneficial bacteria of the body, which in turn will naturally fight harmful bacteria in the body. Therefore, if you are a doctor of alternative medicine, it would be better, and you are doing good to your patient if you will use probiotics rather than antibiotics. But we are not questioning the use of antibiotics in more serious infections, no, Sister Luz, no? Pero alam mo, pagka mga konti-konting infection, kagaya nito minsan, meron akong pamangkin na merong buntis may bata, bawal uminom ng antibiotics ang mga buntis. Pero we have proven that the use of probiotics is very good for mothers to be, kapatid. Meaning na meron na ngayong na-supersede na ng ating research about probiotics yung ating former knowledge about antibiotics. Ayan. Yan ang aking ibig sabihin. Kaya, kuminsan, nakakakita ka ng contradiction sa Biblia at sa siyensya, not because that the Bible is obsolete or ang Biblia ay nahuli. Ang siyensya ang huli, kapatid na Diyos. Because what we have known in science some 3 decades ago, iba na ngayon, kapatid na Diyos. Marahil in many fields of science. Kaya, I permanently believe the Bible to be the best basis for knowledge. Kaya hindi dapat na yung taong nag-aaral ng Biblia anuhin mo yung i-underestimate mo At hindi naman dama yung you will look up to legal luminaries or to doctors dahil sila'y doctors or minsan may yung doctor na hindi nga sila nagkakasundo-sundo kapatid na Diyos nagsisiraan pa sila. Kala nila maitatago nila sa akin, bistado ko na sila. Iba-iba sila ng pananaw. Iba-iba sila ng pananaw. Yung iba papunta sa langit yung tingin, yung iba naman papunta sa impyerno. Hindi dapat ipinagmamalaki kasi ng tao yung kakarampot nating kaalaman, kapatid na Joseph. Ngayon, sa religion ganon.
Kailangan for people to have relief, ano? Para ang tao mawalan ng mabibigat na problema, dapat may natatanong eh. At dapat mayroon namang sagot that is convincing and talagang mababasa mo sa batayan, sa Biblia. Kumbaga talaga, itong Biblia, para itong note, kapatid na Josil eh. Meron ditong do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Meron ditong major. Meron ditong 7. Kumpleto ito ng nota eh. Pati yung mga broken notes nandito sa Biblia eh. At meron pa ritong notes na hindi pa nadidiscover ng tao. Hindi pa po nadidiscover. Oh, even the best of our musicians, hindi pa nila alam yung note na alam ko. Attorney, ang reaction nyo dyan. Bago na naman yata yan. Antayin ko yan. Sa deli lang nakakaalam nun. Kaya masasabi natin, kapatid na Joseph, kailangan talaga ang tao may natatanong. Opo. Kasi nakakapag ano ka ng relief, consolation, satisfaction, and you can offer peace of mind to those people who after 35 years of search had finally found the answer from the only authority in life, and that is the Word of God. Kapatid na Joseph. Ayun. And attorney, if I may make my conclusion, sa haba pa na po ng panahon na iba't ibang sali na po ng lahi ang nagsaling lahi dito sa mundo, ito pong panahon natin na ito ang may pinakamaraming mga magtatanong dahil marami ng samot-saring pananampalataya, Brad Danny. Napakarami ng advancement ng technology. Hindi nga nakita ni San Pablo yung mga satanista eh. Hindi nga niya nalamang mayroong Church of Satan eh, kapatid na Joseph. Opo. But that is a reality in our generation. And not only that, Apostle Paul did not come across the theory and the deceit that Darwin has taught human race, na ang tao'y nanggaling sa unggoy, kapatid na Joseph. Walang ganong problema si Pablo nung nangangaral siya ng Biblia. Opo. But that is one of the mainstream flow of water in our generation that we have to go against too. Kasi imagine after teaching us from grade school up to college that we are descendants of apes, and yung kamag-anak ni di ba? After so many years of inculcating in the minds of our children and ourselves that we came from the apes, now, after reading the Bible for a short time, can we offer offering another belief to people, can we readily be accepted by people? Palagay ko, mabigat yung ating panahon kaysa sa panahon ni Pablo. Noong panahon ni Pablo, walang maraming iglesia. Kapatid na Joseph. Ngayon, maraming iglesia, nagsalimbayan diyang nagliligaw sa tao. Kaya, I would presume na this times is the hardest of all times in convincing people to follow the real gospel of Christ. Kasi makikita mo ngayon, mapakaraming mga panliligaw si Satanas, not only the religious world, pati sa siyensya, kapatid na Joseph. Opo. Ako nga nagpapasalamat na lumalawak ang kaalaman ng tao sa siyensya, sa teknolohiya, at sa lahat ng paraan para ito magagamit natin to convince them that really there is a creator. A creator that we must acknowledge and we must serve. Tama po yan. At tayo naman, kapatid na Danny, mga kasama sa panel, ay nagpapasalamat din sa Diyos dahilan sa kailangan ng isang Brother Eli Sorianong kakasangkapanin niya para sumagot sa lahat ng mga tao, hindi lamang po sa bansang ito na Pilipinas, kundi worldwide, para masatisfy ang ating mga sarili sa mga gusto nating maintindihan hinggil po sa kaligtasan. At pagdating sa bagay na yan, matitiyak ninyo,
Mahigit 22 taon na yung programa, pero bago pa yun noon pa naman, talagang sumasagot na si Brother Eli. Biblia po ang sasagot. Itanong nyo lang kay Brother Eli Soriano. At pero kapansin-pansin, kapatid na Josel, na yung 20 taon na yun, na nasubaybayan ko na si Brother Eli, 22 na eh. Oo, 22 na mahigit. Ay parang walang katapusan ang tanong ng tao. At namaniwala ka ba na may mga tanong pa rin kay Brother Eli na nung ko lang narinig. Itong mga huling panahong ito, sa kabila ng mahaba ko ng pinakikinggan siyang mga sumasagot sa tanong, may mga tanong pa rin na nauulit, pero may mga tanong na minsan nung ko lang narinig. Oo. At sabi nga po ni Brother Eli, may tanong pa rin na iniintay niya pang itanong sa kanya. At kung susumahin, kumbaga sa porsyento, wala pa sa halos 1/3 yung naitatanong na dapat sanang maitanong ng isang taong talagang mabusisi pagdating sa relihiyon. Oo, marami kasing tanong na metikuloso eh. Opo. Ako lang kasi, nagtatanong ako eh. Bibigyan kita ng example, kapatid na Daniel, no? Opo. Ito, wala naman akong outline dito ngayon, pero it came into my mind. Sabi ko, huli ng huli yung mga apostol, no? Opo. Magdamag. Walang mahuli eh. Pakibasa mo nga yung insidente na yun, kapatid na Willie. Ganito po Just ang... to give our audience an example of how interesting the Word of God is. Ganito po ang sinasabi dito po sa aklat ng Juan sa 21 at ang talata po ay 3 patuloy. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisisama sa iyo. Sila'y nagsiyaon at nagsilulan sa daong. At ng gabing yaon ay wala silang nahuling anuman. Tuloy. Ngunit nang nagbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin. Gayunmay hindi na pag-alaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Tuloy. Sa kanilang ay sinabi ni Jesus, mga anak, meron baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Tuloy. At kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Tuloy. Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon nga. Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon, ay nagbigis siya ng kanyang tunika sapagkat siya'y hubad at tumalon sa dagat. Ayan. May napansin ka ba dyan, kapatid na Willie, sa binasa mo? Meron po. Ano? Magdamag pong nangisda yung mga alagad wala ho silang nahuling isda kahit isa. Pero nang dumating po ang Panginoong Hesukristo, inutusan po niya na ihulog yung lambat dun po sa dakong kanan ng daong. Dun po sila nakahuli ng napakaraming isda na Gaano karami? Ang sabi po sa talatang 11, umahon nga si Simon Pedro at hinila ang lambat sa lupa, puno ng malalaking isda na 153 at sa ganoong karami ay hindi napunit ang lambat. Yan ang ulat ni Juan. Puntahan mo nga sa ulat ng isa pang ebanghelista. Ganito po ang sinasabi naman dito po sa aklat ng Lucas sa 5 at ang talata po ay 4 patuloy. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, umaron ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Tatapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkampupunit ang kanilang mga lambat.
Tuloy. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong. Ano pat sila'y nagpasimulang lulubog. Ayan. May napansin ka dyan, Brother Willie? Opo, Brother Eli. Ano? Dito po nung sundin ni Simon Pedro yung utos ng Kristo dun po sa pagpunta po sa dagat, nakahuli po sila ng napakaraming isda at sa sobrang dami nga po nung isdang nahuli, napuno nga po yung daong, 2 daong na nga po at halos lumubog na po yung daong. Pero yun ang wikang kanilang lambat ay nagkampupunit dahil nga po sa dami. Ayon. Napunit ba? Apo, dito po sa ano na ito, sabi po sa Biblia, sa ulat po ni Lucas, nagkampupunit po ang lambat ng mga Sa apostol. ulat ni Juan. Hindi po napunit naman, Brother Eli. Tanong mo kay Bulara, ba't nagkagano? Dito sa isa, 153. Bilang na bilang pa ni Pedro. Juan. Dito sa ulat ni Juan, bilang na bilang yung 153, Brother Oni. sa ulat ni Juan na binilang pa ni Pedro. Doon naman sa isa. 2 daong. Doon naman sa isa. Sabi po rito, lubhang maraming isda. Sa isa pang ebangelista, meron pa? Dito lamang po, Brother Eli, kay Lucas po yun, saka kay San Juan. Oo, wala kay Marcos sa Wala na po, Brother Eli. Oo. Ngayon, alam mo ba ang relasyon ng ebanghelyo ni Lucas at saka sa ibang ebanghelyo? Si Lucas kasi ay nagsiyasat ng mga pangyayari at saka siya nagsulat. Opo. No? Apo. Ako naman, nagsiyasat naman ako nung sinulat ni Lucas at saka nung siniyasat niya. Isinama ko na siya sa pagsisiyasat. Hindi ba? Ganun yan eh. Hindi ba, kapatid na Joseph? Siya kasi yun ang sabi ni Lucas eh. Pagkatapos na ikaw siyasatin ng mga pangyayari, sinulat kong isa-isa sa'yo, kagalang-galang na Chopilon, sabi niya. Apo. Akong ginawa ko, siniyasat ko silang 3, pati si Lucas siniyasat ko na rin. Yung pagkakasiyasat niya, siniyasat ko rin. Tama ang sabi ni Lucas, nagsiyasat siya eh. Kapatid ng Joseph. Opo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi, ang sabi ni Lucas, ang instruction kasi ni Kristo eh, ihulog ninyo yung mga lambat eh, di ba? Ilan ang inihulog ni Pedro? Isa ba yun, Brother Willie? Sa 1? Sa 21:6 po ng San Juan, ang sabi po, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong. At makakasumbong kayo. Inihulog nga nila at hindi na nila mahila. Makikita mo dyan sa sinabi ni Juan, ihulog ninyo ang lambat. Marami sila eh. Opo. Di ba? Opo. Sabi niya naman kay Pedro sa Lucas, Ihulog ang mga lambat. Ang sabi naman po rito sa 4, at pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat. kita mo. Kaya marami silang lambat. Ang totoo, marami sila dyan ng mga magkakasama eh. Nagsama-sama nga sila eh. Opo. Kaso, naghulog nung sumunod si Pedro, isa lang ang lambat na inihulog niya. Di ba? Ang daing nahuli, 143. 153. 153. Opo. Nagkampupunit dun sa isang ulat, di ba? Dito sa isa niya. Sa isa naman halos mapunit eh, di ba? Yan. Hindi ba napapansin, meron ba kayong napapansin diyan? Tsaka dito po sa isa, Brother Eli, yung sa Juan, malapit lang sila sa lupa. Umaga nasa baybayin lang sila. Babaw pa yung... Oo. Kaya dapat diyan may mapapansin. Ngayon, kung ang taong makakabasa niyan, mitikuloso, kanino ko magtatanong, paano ko maiintindihan ito, di ba?
Kuminsan, nagiging hadlang yan para siya ganap na makasampalataya. Pero kung merong available na matatanong mo, bawa si Cardinal Sin, maglagay naman siya ng holy hour. Total, everything around him is holy. Ang sabi ng Katoliko, di ba? Eh di maglagay siya ng holy hour sa television. At magpatanong siya sa tao. Kung sino pong ilalagay na presidente. Hindi. Hindi ba yun? Hindi. Magpatanong siya kung ano yung mga obsession ng tao, mga fascination, yung mga kung ano-ano, mga frustration, lahat ng siyon. Mga expectation, mga destination, mga tax collection, lahat ng mission. Eh di, at least guided ang tao, no? Marirelieve sila, yun ang gusto kong sabihin, kapatid na Joseph. Marirelieve ka pagka nakakita ka ng isang satisfactorily answered question. Yan po, Brother Eli, sa sinasabi niyong yan, may isang bagay po na, isang tsak na mangyayari. Pinapaliwanag niyong yan, lalong natatakot tuloy na maglagay ng tanungan portion sa kanilang programa yung iba't ibang reliyon, lalo na sinakabularan. Dahil kung sila'y talagang mga lalaki at mga matunay ang pagkalalaki nila, and they are really willing to die for what they believe is the truth, ihanda nila sarili nila. Dapat ganun. And that's what I have done, and I'm trying to do with God's help. Na as much as possible, sukatan ko yung duda ng tao. Maalis ang duda at sumampalataya ng buong-buo sa Diyos. Kasi pag ang tao sumampalataya sa Diyos, kapatid na Pasing, hindi ka na kailangan sa mundo. Ganun po ba? Hindi na kailangan ng abogado. Hindi na kailangan ng huwes, piskal, pulis. Pag ang tao may takot sa Diyos, hindi na kailangan ng abogado. Kaya si kapatid na Pasing, gagawin ko na lang cook. Hindi kailangan ang mga lawyers kasi wala namang mag-aaway sa husgado pagka natutunan ng Biblia, may asuntuhan pa ba? Wala na Hindi na kailangan. Ang kailangan kay kapatid na Pasing ano na lang, at maging kasama na lang nating nagsisisigaw ng aral ng Ebanghelyo. Attorney, iwan mo na yung pagka-attorney mo, magministro ka na. Sino magdedepensa sa inyo? Wala na nga po Wala na kasing kaso Biro mo, pa natuto na si Kabularan ng kabutihan, magkakakaso pa ba? Wala na Ngayon, pero ngayon kailangan natin si Atty. Rosal dahil wala tayong pambayad. Dahil nga po, hindi nga nasusunod yung ang tao lahat kumilala po sa sa kapira. Oo, kailangan talaga abogado ngayon dahil para ipagtanggol ka, biro mo, huhulihin ka ng hating gabi, 2:00 ng madaling araw. Libel lang naman. Ito namang extortion Robbery extortion. Ngayon ganito, kapatid na Joseph, kaya tayo naglalagay nitong question and answer portion is not to prove ourselves. No. Ano pong dahilan? We have nothing to prove after all. Wala naman tayong kakumpetensya dahil wala naman sila Hindi naman sila sumasagot Wala. Bakit natin ito ginagawa? To enlighten people about the Word of God. Para matutunan ng tao ang pagbabalik loob sa Diyos na makabiblia. Hindi daldal. Di ba? Yung kaya natin ginagawa itong... Actually, kung ikaw man ang lalagay sa lagay ng isang tagasagot baka kabahang ka rin Because you do not know, you do not personally know those people who are going to ask questions about anything under the sun. Meron nga, pati nga, di ba, minsan nagtatandaan mo na tinanong tayo, meron daw siyang sakit, wala na raw siyang pambili ng gamot. Mahirap na raw siya. Kasagot-sagot ko, para makatipid ka ako, inumin mo na lang ihi mo. Inatake tayo ng katakot-takot. Urine therapy. Yung tinatawag na uropathy or urine therapy. Ang ano yan, yung similia similibus curentur sa Latin. Ang ibig sabihin nun, like cures like, kapatid na Joseph. Yun ang principle niyang yung urine therapy to enhance the capacity of the immune system to fight diseases.
Biro mo, may nagtanong dahil para mabigyan ng relief, wala na rin siyang pera. Wala rin naman akong pera para lahat na magtatanong ibigyan kong pambili ng gamot, ano? Hinatulang ko na lang siya nung mura, wala nang gastos. Oh. Di ba? Opo. Pero tayo pa rin ang pinapasama nitong mga walang yan. At meron pa nga baptista, mga baptist. Sumulat pa, mapanghiraw sa dating daan. Inatake na kayo, kumita pa sila. Nagbenta ng libro. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya, malaki magagawa kung lahat sila magpapatanong. And above all these things, matutupad yung sinasabi ng Diyos, kapatid na Joseph. Na alin po yun, Brother Eli? Yung nasa hula ni Isaias 43:9. Ito po ang sinasabi sa talata. Mapisa ng lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatotohanan o dinggin nila at magsabi katotohanan nga. Magpisa ng mga bansa, magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila makakapagpahayag, makakapagpakita ng mga dating bagay. Di kailangan may tanungan talaga, kapatid na Joseph. Nako. Paano mo itetest niyang spirit? One of the vital admonition of the gospel is to test the spirits. Believe not in every spirit, but put them into test, ang sabi ng Biblia. How can you test them if they are not open to questions? Opo. How do you test the commission of Cardinal Sin, or Mike Bilarde, or Periol, or Manalo, or all the religious leaders in our country? Pag hindi sila lalabas sa bayan and to speak to the people. Napupuri ko patuloy si Presidente Arroyo Bakit po? She's reaching out to the poor. Pumupunta siya sa Islam sa Tondo to listen. Ito mga religious leaders na to, hindi man lang pumupunta Hindi mo nga matanong Laging nasa palasyo. Ayaw na nga lumaban ng diskusyon. Di ba, kapatid na Joseph? Pero Brother Eli, yung iba po dyan, nangangansyaw. Ano? Ano ba naman kaya, hindi na natapos ang tanungan, para ikaw hindi natututo. Hindi naman yun din na nagtatanong, napakabobo mo naman kamo. Hindi natuto. Sana kung mag-umpisa tayo 20 years ago, yung pa rin na nagtatanong, siya pa rin ulit-ulit hanggang ngayon. Iba-ibang tao nagtatanong, kung di ka ba naman kamo tanga, hanggang ngayon, bago ka pa. Ang hindi natuto, Brad Willie, yun, yung nagsalita kasi ayaw pa niyang magtanong kay Brother Eli. Oo nga, Brother Joseph, nakalbo na, hindi pa natuto O ikaw ba naman, nagtanong na. Lako. Kaya yung sinabi ni Brother Eli, tama-tama po yun. Wala namang kompetensya Dahil si Brother Eli lang naman ang may ganito Brad Danny. Oo. At habang may oras pa, siguro maganda. Umpisahan na rin natin talagang mga matanong si Brother Eli nung mga magtatanong dyan. Oo naman. Sige. Isang Katoliko. Magandang gabi po sa iyo, Brother Eli. Maganda gabi po. Anak ko yun. Kami dalawa sa pamilya namin. Nagkataon kasi nanonood kami ng TV doon sa Channel 7 kay Brother Pete. Ngayon, hinihimay niya pala yung kanta ng maayos. Ngayon, nung matapos siya, ibaling namin yung estasyon sa 29, nakita ko yung sa iyo naman. Pinakinggan namin. Ngayon, nung mapakinggan namin, kung ako, saradong Katoliko na sinabi, naramdaman ko yung katotohanan. Katulad ng nasabi mo, na para kami nasa bangin, na maliit lang ang nakikita namin liwanag. Kaya lumabas kami para makita natin kung saan ang liwanag. Kaya maraming po salamat sa pagbibigay mo ng magandang halimbawa sa isang nilalang na sumusunod sa aral ng Panginoon. Huwag po kayo sa akin magpasalamat sa ganong kapatid kasi kung nakakagawa man tayo ng anumang bagay na ikinabubuti ng ating kapwa, ang karangalan po nun nasa Panginoon Diyos. Sabi po ni Kristo, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. Pag walang Diyos na sasama sa tao, hindi tayo makakagawa ng anumang kabutihan sa kapwa. Ang tanong ko lang po ay ganito.
Saan ho ba nababasa ang mahal na Berhen na nung mamatay ay nawala doon sa kanyang libingan? Wala hong mababasang ganon. Yun ho, mga imbento lang ng Katoliko. Hindi ho sinasabi yun ng kasulatan na ang mahal na Birhen nung mamatay, dinala body and soul sa langit. Wala ho yun. Doktrina ho yun, dogma Katolika. Wala ho yung aral na Biblia. Pakinggan nyo ito. Ito po nasa Aklat Katoliko na ang pamagat ay Buhay Katoliko. At ito po ay nasa pahina 63. Nang mamatay si Santa Maria, siya'y iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Hindi ipinahintulot ng Diyos na ang kabanal-banalang katawan ni Maria na kinasasangkapan niya sa pagkakatawan tao ni Jesus ay mabulok. Ang pinakahihintay na kaluwalhatian ng mga banal sa muling pagkabuhay ay ipinagkaloob agad sa banal na ina ng Diyos sa sandali pa lamang ng kanyang kamatayan. Ito po'y aral ng Katoliko. Hindi ho ito sa Biblia galing. Kasi sa Biblia, yung mga banal ho, pagparito ni Kristo, doon pa lang bubuhayin at saka dadalhin sa sinapupunan ng langit. Doon pa lang, pagparito ni Kristo. So wala pa hong nakaakyat? Wala po, sinabi po sa Biblia yan, 3 ng Juan, pakinggan nyo. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Ayun, wala pa ikaw umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Sa makatwid ay ang anak ng taong nasa langit. Kaya wala pa pong sino mang taong dinadalang sasabihin na nandun na katawan at kaluluwa. Hindi po. At totoo, yung katawan ng tao, hindi po makakapasok sa langit yan. Yung katawan, yung flesh and bones, 15:51 ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ayun. Yung laman at dugo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ito, may kasiraan ito. Hindi pwedeng pumasok ito dun sa walang kasiraan. Yung laman at dugo, hindi makakapasok dun sa kaharian ng Diyos. Itong aral na ito ng Biblia, kinalimutan nung umimbento na si Maria raw ay dinala body and soul sa langit. Malaki yung kasinungalingan yun. Hindi yung tama sa Biblia yun. Ang isa pang tanong ko, Sige po. tungkol kay Job na nabasa ko nung nakahirma ko ng Biblia, nung utusan ng demonyo, yung demonyo na pinababa sa lupa para subukan kung gaano katapat si Job, yung bang demonyong yun isa pa rin ho bang instrumento ng Diyos para mapatibay lang ng katapatan na isang tao? Hindi po, ganito yon. Ang demonyo, hindi po instrumento ng Diyos. Pero, sa pagiging marunong po ng Diyos, nagagamit niya yung kasamaan ng demonyo para makita naman niya yung katapatan ng kanyang mga lingkod. Pero hindi siya ginagamit ng Diyos, kapatid. Hindi siya ginagamit ng Diyos. He is not a worthy vessel for God to use. Ano? Masama po yun. Alam niyo ba ang ginagamit ng Diyos? Pakinggan niyo sa 2 Timoteo 2. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Yung banal, yun ang ginagamit ng may-ari na instrumento. Pero si Satanas, di naman banal, marumi pa. Hindi gagamitin ng Diyos yun. Ang ginagawa lang ng Diyos, yung ginagawa ng demonyong panlalamang sa tao, yung ginagawa niyang panunukso, ginagamit naman ng Diyos yun sa karunungan niya, yung scheme ni Satanas, ginagamit ng Diyos yun para matest naman niya yung katapatan ng mga tao. Pero si Satanas, directly, hindi yung ginagamit ng Diyos. Paano naman yung sa Panginoong Hesus, nung subukan siya ng Diablo? Hindi ho siya sinusubukan ng Diablo. Tinutukso ho siya noon ng Diablo.
Hindi mo siya sinusubukan. Panunukso ho yung ginagawa ng Diablo na yon. At ang Diyos ho, hindi nanunukso. Pakibasa, kapatid na. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Oh, ang Diyos hindi nanunukso. Ang demonyo lang ho ang manunukso. Kaya pag kumanta kayong tukso, layuan mo ako, si Satanas yun. Yung nanunukso. Ang Diyos ho hindi kailanman manunukso. Yun po. Marami po, salamat. Maraming salamat. Good evening po, Magandang Brother gabi. Eli at sa lahat ng mga nandito. Ang first question ko po paano po ba ang tamang pagdarasal at paghiling sa Diyos? Dapat po ba kay Jesus Christ muna o kay God the Father? Pwede kang humingi kay Jesus, pwede kang humingi sa Ama. Pareho silang dalawa na po pwedeng mag-grant ng request Makakapanalangin ka kay Jesus, kagaya ng mga apostol, nalalangin kay Jesus, di ba? Si Esteban. Tapos si San Pablo naman nalangin sa Ama. Kaya pwede yun, manghingi kay Jesus, manghingi ka sa Ama. Pwede yun. Yung pong yung sinasabi lang pag nakahiling kayo, dapat po ba kagad magpasalamat? Sinasabi yun, pakibasa sa Marcos, kapatid na rin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Pagka humingi ka, sumampalataya kang tinanggap mo na. Kaya nga nilalagyan mo na ng thanksgiving sinasamahan mo na ng pagpapasalamat kasi you believe na tinanggap mo na yun. Granted. Second question ko po. Sige po. Tungkol po sa kung tama po ang mga ginagawa ng ibang born again na pagka may sakit sila, nagpapalay hands po sila. At paano pong dapat gawin ng may sakit, lalo na po yung yung pong may mga grabing mga sakit, mga cancer po, ganun. Paano pong dapat gawin? Yung tama pong gawin. Alam mo, ang sakit, lahat ng sakit nasa power ng Diyos yan no? Ngayon, merong sakit talaga naman sa Biblia na ikamamatay na. Kahit anong panalangin gawin mo, mamamatay din. Yun dapat isang katotohanan dapat na malaman ng tao yun. Na dalawang klase ang sakit. Isang sakit na po pwedeng pagalingin ng Diyos, kahit na yun grabe, o kaya isang sakit na kahit naman hindi grabe, will lead to death. Kasi, yun ang talaga ang takda ng Diyos para mamatay yung tao. Kasi, ang nagtatakda ng kamatayan ay ang Diyos 9:27 ng Hebrews. Pakinggan nyo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kung paano ang wikang itinakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay paghuhukom. Ang Diyos ang nagtakda ng paghuhukom, ang Diyos din ang nagtatakda ng ang kamatayan ng isang tao. Yun ang ating nababasa sa Biblia. Kaya, halimbawa, itinakda ka na talagang mamamatay ka dun sa panahon na yun. Kahit anong pandalangin ang gawin mo, hindi mamamatay na talaga yung nakatakda na. Brother, yung pong mga ginagawa ng born again na nagpapalay hands sila. Lay hands po. Alam mo, yung laying on of hands, isang doktrina yan na sa panahon at dispensation ni St. Paul, ipina-stop niya na yan Masela na yung laying on of hands panahon ni Paul. Actually, sabi niya kay Timothy, sa 5 of the 1 Timothy, ganito ang ating mababasa. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanginuman, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong kamay sa kaninuman. Sabi, baka makaramay ka sa kasalanan ng iba. Kasi, pagka ministro ka ni Kristo, kailangan maingat ka dyan sa patong-patong ng kamay na yan. At dahil dito, mayroong ganitong sinabi si Pablo sa Hebrews chapter 6. Ganito ating mababasa. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Tayo sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y
At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan Na huwag nating na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Alin yung mga aral na yon na nakasalig sa mga patay na gawa na dapat nang iwanan, sabi ni Pablo, gaya Ng aral ng tungkol sa mga paglilinis. yung mga aral tungkol sa baptisms, mga paglilinis, maraing baptisms, tuloy, At ng pagpapatong ng mga kamay. mga pagpapatong ng kamay, tapos At ng pagkabuhay na mag-uli ng mga yung patay. buhay-buhay ng mga patay, at At ng paghuhukom na walang hanggan. ngayon, yung mga paghuhukom-hukom na yon, yun ay mga fundamental doctrines of Christ na sabi ni St. Paul, leaving behind the fundamental doctrines of Christ, let us go on unto perfection. Brother Eli, yung pong ginagawa ng mga born again, mali po yun. Oo, karamihan. Thank you po. Maraming salamat din, kapatid. Sunod na po si Elnora Aurelio, isang Catholic. Good evening po, Magandang gabi Brother po. Eli. My question is, ano po yung reaction nyo regarding dun sa sinabi ni Jesus Christ na hanggat hindi ka kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, ay hindi ka makakarating sa aking kaharian. Ano po yung sinisignify ng laman and then yung blood niya? As we all know in Catholic, parang kinukonsider nila yung ostia as yung katawan ni Jesus Christ and then yung wine as blood. Ano po, paki-explain lang po. Palagay na natin na kinukonsider ng Catholic yung the host as the flesh and the wine as the blood of Jesus Christ. Lumalabas, ang tinatanggap lang ng members yung flesh, wala siyang blood. Kasi ang umiinom lang naman ng yung pari Diba? Incomplete ang natatanggap ng members. Alam mo, kung ako members ng Catholic Church, magagawa ko ng placard, mag-aano ko dun sa... Magrarally kayo doon. Painumin nyo kami, painumin nyo kami, painumin nyo kami. Kasi pinapakain, hindi pinapainumin. Incomplete. Imagine, papayag ba ang Diyos na kung talaga susunod ka, babawasan mo? 12:32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Sabi ni Jesus Christ, drink ye of the cup which I am giving to you, and eat of the bread, Magkasama yun Siyempre, natural naman talaga yung pagkain, may inumin. Pinaginawa ng pare, siya lang ang uminom. Hindi naman naawa doon sa mga miyembro, hindi pinainom. Alam mo, katwiran? Ano po sabi? Mahal daw ang ubas. Tipid. Basahin natin sa Aklat Katoliko, siya ang inyong pakinggan. Ito po ay may nihil obstat at may imprimatur na ni Jose Avellanos at saka ni Jose Bustamante respectively. Sa page 198, ang pakikinabang o ang Santa Komunyon. Ang pakikinabang o ang Sagrada Komunyon ay ang tunay na pagtanggap ng katawan at dugo ni Jesucristo sa ilalim ng anyong tinapay. Kaya nga ang tatanggapin natin sa pakikinabang ay si Jesucristo rin na siyang tunay na Diyos at tunay na tao. Tinatanggap natin si Jesucristo sa anyong tinapay lamang. Hindi dapat tayong uminom sa kalis upang tanggapin ang dugo ni Jesucristo sapagkat sa ilalim ng anyong tinapay ay tinatanggap natin ang kanyang katawang buhay kasama ng kanyang dugo. Ngayon, ang kanilang filosofya, hindi na raw dapat uminom sa kalis. Ay, ba't mo indali siya nakasulat yun? Dapat uminom, 10:39 ni Marcos. Tama mga pare, inaalis nila yung nasa Biblia. Hindi sila natatakot alisan. Pakinggan mo At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. Kita mo? Sinabi, kung sarong ininuman ko, inuman ninyo. Sa pare, ay, wag na ikaw kayo uminom. Kung totoo, na yung tinapay, nandun na pati yung dugo, kaya hindi ka na kailangan uminom sa kalis. Bakit yung pare, kumain siya ng tinapay, uminom pa? Ewan ko kayo, matalino naman ng mga Katoliko, may mga huwes kayo. Meron kayong mga justices of the Supreme Court. Di ba? Lahat ng klase ng marunong na tao nasa Katoliko. Bakit nyo natatanggap yan? Nagtatanong lang ako. Opo. Na harapan yata na yung hindi tama sinasabi sa atin.
Tanggapin mo lang daw si Kristo, saan yung tinapay, kasama na rin yung dugo. Eh bakit yung pare, nung kumain siya ng tinapay, malaki pa yung kanya, akala mo? Special yung ganyan kalaki, oh, nakikita ko, no? Tapos, ba't siya umiinom pa? O, kung totoo yan. Di ba? Hindi ko kinakalaman ng Iglesia Katolika. It so happen na tinatanong nyo ko. Kaya ako sumasagot according to Catholic books and according to the Bible for you to digest, for you to think of these things para maintindihan nyo kung alin ang tama, kung alin ang mali. Pero kung ako kayo, hindi ako papayag na harapan, niloloko ko. Never na gagawin ko sa buhay ko, harapan, niloloko mo ko, may kasamang Biblia, aawayin kita. Hindi ako mananatiling makikipagkaibigan sa ganung mga klase ng mga harap-harapan, nakakalalaki ka ba niyan? Hindi tama yun. Kailangan, you must be truthful to everybody. Everybody deserves the truth. Not even the lowest forms of animal deserve the truth. Di ba? Kailangan katapatan din ang gamitan mo yung mga, kahit ba mga asot, mga baboy at mga lower forms of life. Dapat tapat ka rin dyan sa mga yan. Pakita mo rin ang katotohanan dyan. Ano ang katotohanan dyan? Na yung aso, obligasyon mong partihan. Kinain mo na yung spare ribs. Huwag mo nang kainin pati buto nung ribs na yun. Bigay mo na sa aso yun. Para sa kanya yun eh. Di ba? Kinain mo na yung laman ng lapu-lapu. Bigay mo yung tinik sa pusa. Di ba? Ganun yun. Yung natapong mga bigas doon sa mga singit-singit, hindi naman makuha ng walis tambo. Pabayaan mo sa ipis yun, may para ron. Di ba? Yun ang katotohanan para sa kanila. Eh yung iba, we are deprived. Tao na tayo, we are deprived of the truth. Hindi tayo pinagtatapatan ng buong katotohanan. Ewan ko sa inyo, nasa sa inyo yan. Kung hanggang ngayon, amoy Kastila pa rin kayo, kasalanan nyo na sa Diyos yan. Bahala kayo. May Biblia na, meron ng karunungan, meron ng... Kumpleto na lahat eh. Kumpleto na lahat. Hindi na tayo maloloko kung gusto nating wag magpaloko. Kaya yung sinasabi ni Soto, sa bayang walang nanloloko, ay walang napaloloko, walang manloloko. Hindi totoo yun. Bakit po? With all due respect to the late Damian Soto. Bakit? Wala naman taong gustong maloko eh. Napapaloko. Ay, lokohin mo nga ako. Meron ba nun? Meron ba nun? Wala naman gustong maloko, kaya lang naloloko, kulang sa kaalaman. O bilin mo to, ginto ito eh. Wala siyang kaalaman sa ginto. Lalo na ngayon, diamante. Ngayon, may lumalabas artificial diamond. Hindi yung Russia, may bagong invento ngayon, diamante, na ginawa rin ng tao. It was not formed naturally by nature, no? Ginawa yun through synthetic process. Pag inilagay mo dun sa detector ng diamond, magde-detect siya, diamond siya. Kaya ingat ka dyan sa mga nagbebenta ng diamante ngayon. Baka mapalusutan ka. Yung sinasabi kong diamante na yun ngayon, kung ang halaga ng isang diamante, 1 milyon, ang halaga nun 100,000 lang. Pero wala siyang halos pinagkaiba sa tunay na diamante because of the technology invented by man. Ba't ba tayo napunta sa diamante? Ostya yung pinag-uusapan natin. Katotohanan. Oo, kailangan everybody deserves the truth. Ayun, yun ang aking masasabi. Kaya, huwag kang maniwala na kailangan bawasan natin yung batas. Pag sinabi ng batas, kanin, inumin, basa. Pakinggan nyo sa isang talata ni Juan. Sa 6, ganito ating mababasa. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin, ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Bakit? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Tamo, dalawa yun eh. Ngayon, bibigyan pa kita ng isang balita. Dito naman sa question box by Conway uli, sa page 261, babasahin ko, for the benefit of all the Catholics that are listening to us right now and watching our show. The present law of receiving communion under the form of bread dates from the Council of Constance in 1414, which condemned the Hussites of Bohemia
for teaching that the cup was absolutely necessary. Tama? Meron palang grupo ng Catholic din na kinundina nila yung pagtuturo na tinapay lang. Kailangan daw yung Hussites ang tawag sa kanila o Bohemia, that the cup was absolutely necessary. This law was confirmed by the Council of Trent, which condemned the false teachings of the Reformers on this point. Tama, nag-away sila, no? Kinundin na naman nung kabila nung Council of Trent, yung mga Hussites na yun na nagsasabing absolutely necessary raw yung cup. Ano? Sabi naman nila wala nang cup eh. Nagkundinahan sila. Tuloy. Which condemned the false teachings of the Reformers on this point. Long before the law was passed, however, the custom of receiving communion under the form of bread had become widespread for practical reasons. The grave and just reasons mentioned by the Council of Trent were the risk of spilling the precious blood, the difficulty of reserving communion under the species of wine, the dread of drinking from a chalice touched by infected lips, and the cost of obtaining wine for thousands of communicants. O, kita nyo? O, kita mo? Ang mga dinadahilan nila, kaya raw wala na rin sa cup, maaari raw na yun matapon. O hindi nga natapon. Pero yung natira nung pare, dinadakdaka naman ang inom nila Jocelyn. Sakristan ito eh. O, dati sakristan. Di ba? Ba't ayaw ka magsalita? Opo. Saan ka sakristan? Sa Santa Lucia Parish Church sa San Fernando. Di ba kayo inom nung mompo, no? Opo. Oo, tamo. Ayaw mo nga matapon, inom naman ng mga matatakaw na sakristan, di ba, no? Eto, tapos, the difficulty of reserving communion under this species of wine. Baka kung anong klaseng wine ang makuha nila. Kagaya nga ng mga iglesia ni Cristo nung araw. Sa Santa Cena sila, meron silang no? Common nililiteral nga nila lahat pati Katoliko, pati lahat sila, nililiteral dyan nangyari, nung panahon ng hapon, wala silang makuhang katas ng ubas. Opo. Alam mo, ginawa? Ano? Lambanog. Nalasing. Ay, oo, sabi sa akin binalita sa akin. Tinan mo, nung panahon nga naman ng hapon walang katas ng ubas Opo. This must not be taken literally because Jesus Christ knows how dear or how mahal. Precious. How expensive are grapes. Merong mga country na hindi pwedeng magtanim ng grapes. Hindi ba naman naisip ng Diyos yun na iuutos ko ito, mahihirapan ng mga Pilipino rito pag dumating ang panahon ng hapon. Hindi mo naman pwedeng palitan niya ng alambanog o kaya ng... Tuba. Eto pa isang dahilan nila. Yun daw baka raw merong uminom na may infection na. Halimbawa, may uminom ka, ikaw meron kang TB, masasalin yung TB, kasi nililiteral nga ninyo Actually, the thing that was written in the Bible is that you must drink of this cup, you all. Drink of this cup. Hindi sinabi, drink from your own cups. This cup, isa lang Iinuman yung lahat. Literal mo nga. Halimbawa, tayo rito 300 ngayon. Ako unang iinom, hindi ako nagsipilyo. Pangalawa, pangatlo, hindi rin sipilyo. Pagdating sa pang-apat, mahihilo ka na, lumalapit pa lang kayo. Hindi ka na iinom Ang baho na dumadami. Di ba? Dumadami amoy nun. Kasi hindi naman talaga literal dapat i-take yan doctrine na yan Hindi naman literal yan. The impossibility of executing it literally is there. Sinasaksihan na nga nito, sinasabi. Maaari rin. O kaya naman, the cost of obtaining wine for thousands of communicants. Yung halaga nung... ang Diyos ba naman mag-uutos ng hindi kayang gawin ng tao? Sige nga, magpakita ka nga sa akin ng utos na hindi kayang gawin ng tao kahit mahirap. Wala po nun. Walang utos na ganon. Ayun lang sinasabi ng Biblia. Pag ang kaaway mo nagutom, pakanin mo. Kahit mahirap ka, mapapakain mo pakaaway lang yan. Ito pa naman, ostya at saka kalis. Uutos ng hindi naman makakaya ng mahihirap. Yun ang sinasabi ko. Yan ang misunderstanding of the scriptures. Hindi nililiteral yan.
you are going to drink of only one cup. And that is the cup of Jesus Christ. Aling cup yun? Sabi niya, sa sarong ininuman ko, iinom din kayo. Gis 39 ng Marcos. Pakinggan nyo. Meron bang pahintulot na uminom ka sa iba pang cup? Pakinggan nyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Sa sarong aking ininuman, doon kayo iinom. Ay hanapin mo ngayon yung saro na yon. Nililiteral nyo kasi. Oh. Diba? Ay ano ngayon ang sabi ni Kristo? If this is really a commandment, we must observe it. We must fulfill it. But if there is no possibility for us to fulfill it literally, then what are we going? What must we know? What must we know about this commandment? 663. Sinabi niya rin dyan ang key. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kita mo, spiritual yung sinasabi niya na yan. Kakainin mo yung laman niya at saka iinumin mo yung dugo niya. Spiritual yan. Kaya nga, isang cup din ang iinuman. The very cup from where Jesus Christ ay uminom, doon ka rin iinom. Eh, ano ba yung cup na yon? Di ba yung pinanalangin niya yon? Sabi niya sa Matthew, Ama, kung po pwede sanang lumagpas sa akin ang sarong ito, pero wag mangyari ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Yung saro, it is symbolic of His sufferings. Kaya nang sabihin ni Kristo, sa ininuman ko, iinom din kayo. Ang sabi niya, ang alipin, hindi dakila sa kanyang Panginoon. Kung ako'y pinag-usig, uusigin din kayo. Kung nagtiis ako, magtitiis din kayo. Kung ako ay kanilang kinagalitan, makagagalitan din kayo. That is practically drinking from the cup where Jesus Christ once drank. Yun ang, kung kukunin mo ang biblical explanation nun. Pero kung dadaanin mo nga sa literal, imposible nga. Wala na ngayon yung cup na yung asan yun. O, sige nga. Sino maglili? Eh ngayon, iba-iba na ang cup. Merong cup, ang lakas uminom nun. Lasing. Meron kong nakitang pare, laki ng cup, ang galaking gano'n, no? Eh, pag pinuno mo, pag hindi naduling yung sa lasing, eh, di ba, no? O, di ba? Eh, meron naman cup, maliit lang. Eh, kaya iba-iba na. Dapat isang cup lang at lahat iinom doon. O, sige, wala na tayong oras. Pasensya ka na, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Gusto ko lang po itanong, paano ho halimbawa aanib ako? Kaso lang ho, ayaw na magulang ko. Tapos, ayoko naman yung sumama yung loob nila sa akin. Ano yung magandang paraan para hindi sumama yung loob nila sa akin? Alam mo, si San Pablo, nung umanib siya sa iglesia, hindi na siya nagpaalam sa magulang niya para wag sumama ang loob. Pakinggan mo, basahin natin. Na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hentil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Hindi ka sumangguni sa laman at sa dugo. Hindi siya nagsumangguni sa tao. Pagdating sa kanya ng anyaya ni Kristo, dire-diretso siya. Eh, ba't mo naman pasasamain pa loob nila? Ngayon, kung susundin mo naman sila, hindi ka makakasunod kay Kristo. Matutupad yung sinabi ni Kristo na ang umibig sa magulang ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Para maibig mo ang magulang mo, kailangan mahalin mo ang magulang eh. Kaya lang, kailangan mas mataas ang pagmamahal mo kay Kristo. Hindi naman sinasabi ni Kristo yung magulang mo eh, kagalitan mo eh, no? Kaya lang, kung iibigin mo man ang magulang, kailangan mas mataas ang pag-ibig kay Kristo. Para maganap mo yon nang hindi sasama ang loob nila, siguro gawin mo yung ginawa ni Pablo, na hindi na siya sumangguni sa laman at dugo, nang siya ay tawagin sa paglilingkod kay Kristo. Si Mr. William Eranjo po. Magandang gabi po. Tanong ko lang po tungkol sa sinabi ni Jesus Christ na, Ama, bakit mo pinabayaan? Ano po ang ano niyo ron? Ano po ang gusto niyong Bakit niya po sinabi po sa Ama, ang sinabi niya, Ama, bakit po ako pinabayaan? Kasi po, nung panahon na yon, nasa pagtubos siya ng kasalanan, nakabayubay siya sa krus, ano? Ngayon, kumakatawan siya sa buong mundo ng mga taong masama at makasalanan.
That time, ibinilang siyang makasalanan eh. Pakibasa. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Doon sa oras na yon, hindi re-represent niya yung parusa na dapat matanggap ng sanlibutan. Kaya pinabayaan siya talaga ng Ama na bastusin, duraan, ipakus-akus, lagyan ng koronang tinik, patayin. Tama yun, pinabayaan siya ng Diyos. Ba't niya sinabi yun? Ba't naman siya papabayaan? Anak siya ng Diyos. Kaya siya pinabayaan nung oras na yon kasi dapat nga siyang maparusahan for the ransom, for the humankind. Siya ang naging ransom, siya ang naging kapalit natin. He took our place in the cross. Kaya dapat pabayaan dahil masama eh. Makasalanan, pinapabayaan talaga ng Diyos yan. Tama yung mga makasalanan, pinababayaan ng Diyos masunog, pinababayaan ng Diyos yung mga makasalanan na madaganan ng lupa, di ba, no? Talaga ang makasalanan, they are getting what is due them under the justice of God. Kaya pinababayaan sila. Ganun ang ginawa ng Ama kay Kristo. Nung oras na yon, pinabayaan siyang mag-suffer para matubos niya ang ating mga kasalanan. Kung ano yung lugar natin, inalis tayo rin ng Diyos ang inilagay yung kanyang anak dahil mahal niya tayo. Brad Eli, ang tanong ko meron po bang tao na masamang tao siya sa kapwa niya, pero paligod-lugod naman siya sa Diyos? Kung meron po, sino at saan, sino siya at saan nangyari? At Meron kailan? po yun. Meron mga ganito ang sagot doon eh. May mga tao, mabait sa tao, pero masama sa Diyos eh. 1:19 ng unang Korinto. Basa. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sabi ng Diyos, isasawala ko yung kabaitan ng mababait. Mabait lang kasi sila sa kapwa-tao, pero para sa Diyos hindi. Gaya rin naman yung kasinonimo ng Biblia na meron mayaman sa sarili, pero dukha naman sa Diyos. Pakinggan nyo sa isang talata. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. On those premise, sa ganyang mga batayan, merong mayaman sa sarili, hindi mayaman sa Diyos. May mabait sa tao, hindi mabait sa Diyos. Ang katunayan, 16:15 ni Lucas, pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, tatapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ayun, meron dinadakila ng tao, pero kasuklam-suklam sa Diyos. Meaning, may mga tao na para sa tao mababait, dinadakila, pero sa Diyos kasuklam-suklam. Ganon din naman yung kung babaligtarin natin, meron tao na masama siya sa paningin ng kanyang kapwa, pero sa Diyos ay napakabuti niya. Ang isang napakagandang halimbawa dyan ay si Kristo at ang mga unang Kristiyano. 15, 19, 20 ng Juan. Ganito po nakasulat. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopuot sa inyo ang sanglibutan. Ayun, sabi na, alam nyo, isang judge ng Regional Trial Court, sinabihan ako ng ang sakit-sakit. Ano po yung sinabi? Para bang masamang-masamang tao ko, kriminal ako. Ano po yun? Oh, isang judge ng Regional Trial Court. Nang hatulan niya ako dahil dinimanda ako ng 7 counts ng criminal cases sa Pampanga. Sinabihan niya ako ng masakit na masakit para mampakiramdam ko gumuho na mundo sa akin. Ano? Kaya ang sabi ko, patutunayan ko rito sa judge na to mali siya. Kaya umapila ako. Nakarating kami sa Court of Appeals. Awa naman ng Diyos, pagdating sa Court of Appeals, baligtad yung hatol niya. Napatunayan siya, mali, hindi ako. Ano ibig ko sabihin? Nung hatulan niya ako, para bang bumaksak na mundo sa akin eh. Para bang ako pinakamasamang tao para sa kanya. Hindi naman ako talagang masamang ganun tao.
Nagkakasala ako, pero hindi ako ganun kasama kagaya ng sinabi ng hukom na yun. Ano? Kaya meron mga tao, para sa paningin ng kapwa, masama eh. Ha? Pero ang sabi ni Kristo, kung kayo taga sanlibutan, iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sinalita ko sa inyo. Ang alipin hindi dakila sa kanyang Panginoon. Kung ako ay kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Kaya ang pinakamagandang halimbawa ko niyan si Kristo eh. Sila para sa tingin nila, pinakamasamang tao na si Kristo. Ang katunayan nga eh, mas gusto pa nilang pawalan si Barabas kaysa kay Kristo nung hinihingi ni Pilato ang kanilang. Oy, baka makalimutan mo yan, ha? May nawalan muli. Yun po ati sagot doon. Salamat. Sabi pa, pangalawa ko bali, itatanong ko lang ko yung ano. Kasi hindi nyo na itatanong opisyalis ako ng union. Kasi matagal nang bumabagabag to sa puso ko Dahil kasi ang hawak kong chairmanship ay sa grievance. Di ba sa grievance, minsan ikaw ang gumaganap na tagapagtanggol ng mga inakusahan ng kanilang mga superior. Minsan nakakapagsinungaling ako para mapawalang sala yung taong inakusahan para mabaliwala yung kanyang pagkakahuli o pagkakaakusa ng kanyang superior. Yun sa pagsisinungaling ko at sa ikaliligtas naman ng miyembro ko, bali kanino ba mababagsak ang kasalanan kung sa halimbawang sa Biblia ang pag-uusapan? Babagsak siyempre sa inyo. 5:1 ng Levitico. Pakibasa. At kung ang sinuman ay magkasala sa pagkarinig niya ng tinig ng pautos sa paraang siya'y saksi, maging kanyang nakita o nalaman, kung hindi niya ihayag, ay siya nga ang magtataglay ng kasamaan niya. Kaya inaako nyo yung kasamaan nung ginawa nung kasama nyo. Kayo may dalan. Brother Eli, ano magandang gawin doon para halimbawa, pipitawan ko yung chairmanship kung halimbawa, ganon. Maaari siguro. Kasi dala ng panunungkulan ko, kaya ako nagagawa yun. Maaaring ganon ang pinakamaganda nyo magagawa dahil makakaiwas kayo sa pagsisinungaling at saka sa iba pa mga bagay. Mabigat bang kasalanan sa Diyos yun? Alin ho? Mabigat ba yung kasalanan? Hindi naman ganong kabigatan yun, pero kaya lang, pag dumami na ng dumami yun, hindi katakot-takot na daladalan yung kasalanan. Baka hindi nyo na makaya. Pero minsan naman, ayon sa mga pagdadialog ng personnel manager, na huhuli ko siya na maganda naman ang pangangatwiran ko. Kagaya ng halimbawang ang sabi sa akin, alam mo boy, lahat ng ibinigay ng kumpanya sa tao para gamitin sa loob ng kumpanya, pag inilabas mo ay nakaw. Nahuli ko siya doon dahil magkasabay ko kami sa service Suot-suot niya yung uniforme niya na inisyo sa kanya at saka yung sapatos niya. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, galing sa bunganga niya yung sinabi niyo na ayon sa inyo, pag ibinigay ng kumpanya para gamitin ng tao sa pagtatrabaho at inilabas mo ay nakaw. Di kung sa gayon mo pala, di pati kayo magnanakaw, sabi ko. Sabi niya, bakit mo naman nasabi na inakusahan ako ng ganon? Suot niyo yung uniforme Galing ho tayo sa labas, di ba? Sabi niya, oo. Yung sapatos niyo, galing din sa labas. Binigay ng kumpanya, di ba? Magkasabay tayo. Di magnanakaw rin ho kayo. Mas magandang maghanap ng isang lugar na talagang hindi ka magkakasala, no? Yung makakaiwas ka sa maraming kasalanan. It is better to be there, ano? Even how lowly it is, ano? Kahit na yun ang pinakamababang pwesto, makaiwas ka lang sa kasalanan, mas maganda yun sa Diyos, ano? Sapagkat ang sabi sa Biblia, siyang nagpapakababa ay itataas. Ano yun? Pwede pa akong isa, Brother Eli. Sige po. Kasi yung tungkol sa misyo, yung pinagtatalunan namin ng miski. Sige po. Kasi yung malapit nang dumating ang piyestahan sa amin sa Ugong. Yun bang... Saan ho Ugong? Pasig? Yun nung talata doon sa Isaiah 1:13-14. Pwede yung pakibasa muna. Yun kapareho na nun yun. Sabi ng Diyos sa 1:13,
Eh, kayo wag nang magdala ng walang kabuluhang alay. Kamangyang ay karubal-dumal sa akin, ang inyong bagong buwan, ang inyong mga takdang kapistahan, ang sabat, etc. Pakibasa mo nga, kapatid na Luz. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan at ang sabat, ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. Inis na andyan doon sa mga ganun. Yun bang halimbawa, di ba, na pagka-piyesta gano'n yung misko nagluluto ng mga kakanin, may kukonsidera mo ba yung handa sa Diyos-Diyosan yung mga nilutong... Conforme ho yun doon sa kalooban ng naghahanda. Ganun ho yun. Kasi sabi ko sa misko, huwag na siya maganda pagdating ng piyesta. Mas magaling. Kesa ihanda nyo doon, itago nyo na para sa inyong mga anak. Saka hirap lang ho. Yung mga kakain, hirap na nga ang buhay. Tapos may pesta, tapos kain na lang hasta karinder. Pagkatapos kumain, ipipintasan pa yung damo, hindi ka masarap ang pagkakaluto. Ituloy yung iba sa kalalamon sa piyesta. Pinababasa ko nga ho sa kanya, sa misko yung yung handog na hain na yung sa unang Korinto... Gispente, saka yung 8-7. Ang mga inihahandog ka ng mga intil, hindi nila inihahandog sa Diyos, kundi sa mga demonyo. At hindi ko ibig na kayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo, sabi ni Pablo. Kasi ayaw maniwala ko sa miss Talagang gano'n, hindi naman natin mabibigla yun. Dapat maunawaan kasi. Kung hindi pa naman niya naunawaan, paano mo sisisihin? Kayo man, hindi nyo nauunawaan hindi ko naman kayo sisisihin Ganon din naman sa iba. Huwag nating yung naunawaan natin, isaksak na agad natin kung asawa natin, pilit na natin, Hindi kung asawa, pwede nating pagmalupitan o pilitin. Lagay natin doon sa paraan na makaunawa sila ng salita ng Diyos at matanggap nila ng buong puso, hindi sa pinipilit. Ganun po, pinakamaganda. Saka sinabihan ko siya, alam mo ba, ng mga antikristo, may dakilang tanda. Basahin mo ka ako yung Apocalypse 13. Masakit naman ho pala kayong masakit kayong magtawid ng kumbaga masakit ho yun, mahirap matanggap basta. Ito ba yung ganung pananalig? Hindi ho dapat. Pinababasa ko lang naman. Ang ginagawa nyo kung puro palo wala kayong, kumbaga sa manok dapat, para yung manok lumapit, gubudbud mo. Pero dinampot mo yung palay, saka mo ibabalibag kang itatakbo yung manok sa takot Akala po ginagranada ibig sabihin mo, Brother Eli, nagkakasala ko nun. Oo, siyempre, wala sa paraan Buti nga, nalinaw ko. Ilagay ho natin sa paraan. Ganun. Maraming salamat ho. Salamat din po. Sunod naman po si Mr. Joven Alinea, isang nagsusuri. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang po. At sa lahat ng nandito sa loob ng studio. Ang katanungan ko po ay tungkol sa isang kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Kung Biblia po ang ating pag-uusapan, tama po ba ang diwa nito? Hindi, mali. Sa Biblia, nasa Diyos ang gawa, nasa tao ang awa. Kung Biblia pag-uusapan. Kasi alam mo, hindi tayo makagagawa ng marapat kung hindi tayo sasamahan ng Diyos Ang Diyos kasi ang talagang makakagawa Filipos 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Nasa Diyos yung gawa, di ba? Ang paggawa nasa Diyos. Ang katunayan, sabi ni Kristo sa Juan 15:5, pakinggan nyo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Pag walay ka sa Diyos, wala kang magagawa, kasi ang Diyos ang makagagawa di ba? Apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, ang paggawa ng tao ng mabuti emanates from the loving kindness of the Creator. Kaya ka lang makakagawa ng mabuti kung may kasama kang Diyos sa buhay. Apart from Him, you can do nothing. Kaya nasa Diyos ang gawa. Ngayon, yung Diyos na yon may awa sa Kanya
yung awa na yon binibigay niya sa tao. Basa. Maaawa ako. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban. At ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. Magmamaawain ng Diyos, nagkakaloob siya sa gusto niyang pagkalooban. Nagmamaawain siya sa kanino mang gusto niyang kaawaan. Halimbawa, naawa ang Diyos kay kapatid na Willie. Asa na ngayon yung awa ng Diyos? Nasa iyo, binibigay sa iyo. Kaya, nasa Diyos ang gawa, nasa tao yung awa. Di ba? No? Tamo, nasa Biblia. Yun lamang po. Salamat Maraming salamat din. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.